For our introduction, the tourism and hospitality industry thrives on providing memorable experiences. However, these experiences must be built on a bedrock of safety and security. From natural disasters to potential security threats, risk can arise in various forms. For key elements, number one, importance. Safety and security are paramount for guest satisfaction, reputation, and ultimately the success of any tourism or hospitality business. For potential risk, natural disasters, crime, accidents, and security breaches are just some of the hazards that can occur. Marami pa pong mga natural disasters ang mga nagaganap. And lastly, preparedness. Proactive measures, comprehensive safety plans, and well-trained staff are essential for mitigating risk and ensuring a safe environment for all. Fire protection equipment. It tools or equipment useful in extinguishing fire and preventing the spread of fires. Ito po yung mga gamit para pumapatay yung apoy o yung sunog. Fire detection alarm and communication system. These notify building or components of the fire and others emergencies. This can be initiated manually or have automatic detection. Ito naman po yung mga fire alarm, yung pinipindot po para po malaman ng mga tao na may sunog o disaster. Sprinkler system. This consists of pipes along ceiling containing water under pressure. During fires, a seal in the sprinkler hip ruptures so that steady stream of water flows, suppressing the fires. Ito naman po yung pag may umabot na pong usok is may lalabas po siyang tubig. Standpipe system. These are piping and hose connection installed in a building providing reliable water for the manual suppression of fires. Ito naman po yung pagdidikitin po yung dalawang hose para po dumalo yung tubig. Portable fire extinguisher. These are apparatus used to put out a small fire by detecting into it a substance that cools the burning materials, deprives the flame of oxygen or interferes with the chemical reaction occurring in the flame. Ito naman po yung maliit na ginagamit para po mapatay yung mga nasusunog na gamit. Putting out fires. Ito po yung maliit na problema na dapat po agad solusyonan. There are four ways of putting fires. Cooling, smoothing, starvation, break the combustion process. Yung cooling po, ito po yung kung gaano kalakas yung apoy po at kung ano na po yung mga nasusunog na gamit. Smoothing, ito po yung limited na oxygen lang dahil sa lakas ng apoy. Starvation, ito naman po yung nilalayo na po yung mga fuel o mga tangke. Break the combustion process, ito naman po yung pagsabog dahil po sa mga chemical sa mga chemical po para po nalalo pa siyang lumakas. Using a fire extinguisher. It is important to know the classic of fire because not all of them can be extinguished by water or the same fire extinguishers. Portable fire extinguishers are designed by the class of fire they are initiated for indicate on their label. Use a portable fire extinguisher when the fire is confirmed to a small area such as a wastable basket and is not drawing
growing. Make sure that everyone has exited the building. The Bureau of Fire Protection has been called or is being called, and the room is not filled with smoke. To operate a fire extinguishers, remember the words as pass. Pull the pin, aim low, squeeze, sweep the nozzle. Pull the pin. Hold the extinguisher with the nozzle pointing away from you and release the locking mechanism. Aim low. Point the nozzle at the base of the fire. Squeeze the lever, the lever slowly and evenly. Sweep the nozzle from side to side. Thank you. And this is a fire basic. Fire basic. Ang fire basic ay ang apoy na may aktibong prinsipyo ng pagkasunog na nailalarawan sa init at liwanag na nabuo sa proseso ng kombusyon. At narito ang tatlong elemento ng sunog o ang tinatawag na combustion triangle. Upang magkaroon ng sunog, narito ang tatlong sangkap nito. Una ay ang fuel o anumang nasusunog na material na bagay. Pangalawa, oxygen. At ang pangatlo ay ang heat. Ang pag-alis ng kahit isa ng mga ito ay ang may iwasang pagsiklab ng sunog. At narito naman ang mga sanhi ng sunog. Sa natural ay ang kidlat. Sa mga hayop, ang mga daga ng ngumunguya ng mga kable. Sa self-ignition, sanhi ng mga material na kemikal na reaksyon o bagay. Sa teknikal, sanhi ng mga sirang depektibong kagamitan. Sa kapabayaan ay ang sigarilyong itinapon sa basurahan na may mga nasusunog na materyales, napabayaang kandila, napabayaang niluluto at mga napabayaang mga outlet na nakasaksak. At sa arson ay ang sinadyang pagsusunog. At narito naman ang mga stages of fire. Ignition stage o incipient fire. Ang simula ng sunog na kung saan nagsama-sama ang tatlong elemento. Madaling mapatay ito ng fire extinguisher o fire blanket. Number 2, growth stage. Ang buong lugar ay nasusunog na may temperaturang umaabot ng higit sa 1,000 Celsius. Number 3, decay stage o burnout stage. Ang pagbaba ng intensity ng mga apoy dahil sa paglabas ng fuel o oxygen. Number 4, smoldering fire. Isa itong mabagal na pagkasunog na walang apoy. Kadalasang nangyayari sa mga saradong espasyo ito. Maaari ring maging sanhi ng backdraft o biglang ma-expose sa oxygen. At narito naman ang mga fire clarification. Class A. Mga sunog na kinasasangkutan ng mga ordinaryong nasusunog na materyales tulad ng kahoy, papel, tela, goma, at mga plastik. Class B. Mga sunog na kinasasangkutan ng mga nasusunog na likido tulad ng gasolina, diesel, pintura, at mga gas tulad ng mga methane at propane. Ang mga impormasyong ito ay ang pagpigil o pag-iwas sa mga insidente ng sunog.
Ako po si Mary Grace Juneo from TMHM 1B. Thank you po. Good morning, everyone. My name is Angel Ann Bisida, and I will be discussing how earthquake preparedness works. So, earthquake preparedness refers to a step and measure taken to minimize the risk and impact of an earthquake. It involves planning and action designed to protect people, reduce damage, and ensure the quicker recovery after an earthquake occurs. And this is the two preparation. The first is planning and education. Learning what to do before, during, and after earthquake. Para po mas mapanatiling ligtas ang sarili, pati na rin po ang nakararami, para na rin po aware sila or may knowledge na po sila sa kung ano ang dapat gawin kapag nagkalindol. And also, conducting a regular earthquake drills. For example na lang po, yung mga pinagagawa ng mga iba't ibang school sa mga estudyante para mas maging handa at ligtas kung magkalindol yan po. And this is the 3 common use before, during, and after earthquake. The first is drop, cover, and hold. And for the second is creating emergency kit. Having essential supplies like food, water, first aid kit, flashlight, and batteries. And also ensuring that you have necessary medication, document, and communication tools. And that is the 2 simple preparation should be taken. The first is planning and education. Second is creating emergency kit. Overall, earthquake preparedness aims to ensure safety, reduce injuries, and enable a faster response and recovery when an earthquake strikes. For workplace violence, number 1, criminal intent. This is committed by someone with no legitimate relationship to the organization, often while committing another criminal. Ito po yung mga pagnanakaw o mga hostages po. Number 2, customer or client. Ito naman po yung mga violence po na nagagawa ng mga kliyente po natin. It is committed by clients or customers of the organization. Number 3 po, worker on worker. It is committed by clients or customers of the organization. Ito naman po yung mga trabahador po. Ito po yung mga alitan po. And lastly, personal relationship. This is committed by the spouse or partner of the victim in the workplace po. Ito po yung mga kamag-anak po natin or mga asawa, anak, or yung blood related po. Terrorism. Terrorism is intentional violence involving targeted attacks designed to scare, intimidate, or terrorize for a political purpose. These are usually directed at people, events, or institutions and at a large audience whom terrorists aim to intimidate, shock, or threaten. Ang terrorism po, ito po yung mga nagganap po na mga hostages sa public place po. Nagagamit po siya sa tourism and hospitality management kasi po, kadalasan po, ang mga nakikidnap po, yung mga na-hostage po, ay kadalasan mga turista po. And human trafficking. Human trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of people through force, fraud, or deception to exploit them for profit. Men, women, and children of all ages and background can become victims of this crime, which occurs in every region of the world. Human trafficking po is a malaki po siyang effect sa tourism and hospitality management po. Ito po, dito naman po pumapasok yung mga pang-hostage nga po, pang-kidnap, in exchange of money po. Pwede pong nakaalitan naman po nila, or di naman po kaya, mga nakaaway po nila, kaya po sila tangkaang i-kidnapin po. Emergency planning. So, bago tayo mag-dig in sa emergency planning, alamin muna natin yung iba't ibang uri ng emergency. Meron kasi tayong 2 types of emergency. Meron tayong naturally emergency and human emergency. Ang natural emergency natin is yung mga flood, grass fire, pagbaha. Tapos, ang human emergency naman natin is yung mga sasakyang na disgrasya, riot. So,
ayun yung mga emergency na pwedeng respondihan. So, an emergency response plan is an integrated set of policies and procedures that allow organization to prepare for, respond to, and recover from emergency. So, each emergency is mayroon po tayong corresponding na mag-a-action. Kunwari, sa sunog, ang kailangan po natin doon is fireman, policeman, ambulance. Ang fireman po, siya ang magpapatay ng apoy. Policeman, siya ang magsisecure ng area para wala na po iba pang masaktan. Ambulance naman po is para masugod po niya yung kung may posibilidad man nasaktan. So, cornerstones of an emergency plan po, meron po tayong 4. Meron po tayong prevention, preparedness, response, and recovery. Ang 4 po na to ay hindi masyadong nagkakalayo sa isa't isa. Prevention, ang prevention po, ang gumagawa po tayo ng mga action para maiwasan ang isang bagay. Ang isang emergency, katulad ng ang paglalagay ng ilaw sa kalsada tuwing gabi ay isang prevention po para makaiwas ng maka-aksidente sa iba. Preparedness naman po, dito po natin tinignan kung gaano kahanda ang isang bayan o ang isang lugar kung magkaroon man ng emergency. Kunyari po, sa isang lugar, nagkaroon po ng sunog. Gaano po ba sila ka-prepare para ma-actionan yung isang bagay? Meron po ba silang way na mas mabilis para makapunta sa isang lugar na yon? Sa response naman po natin, pumapasok din po dito si preparedness. Kasi sa response po natin, makikita po natin na handa ang isang bayan o ang isang barangay na rumisponde sa isang emergency. Sa recovery naman po, dito naman po pumapasok yung kunwari sunog, tapos ng sunog. Ano yung susunod na magiging hakbang para muli mabigyan ng suportahan yung mga taong nasalanta? Meron ba tayong plan A na magkakaroon ba tayo ng maglalabas ba ng pondo ang barangay? Sa recovery naman po, usually doon po natin nakikita kung paano kumilos ang isang pamahalaan. Usually po kasi ang nangyayari, kunwari nagkaroon ng sunog, ang kadalasan po ang nagiging solusyon nila ay ang libreng pabahay. Kung hindi naman po kakayanin ng budget, minsan ang nagiging respond po ng isang gobyerno sa mga nasunugan ay binibigyan po nila ang tao ng pera, ng sapat na pera para umupa sa loob ng 4 to 6 months. Sasagutin po ng gobyerno yon, tapos yung the rest po, enough na po kasi yon para kahit pa paano makabuild po o makapagsimula po sila.